Napakaganda talaga ng performance ng Metro Manila Film Festival this 2023, lalong-lalo na ang performance ng Rewind sa box office earnings na tumabo na nga ito ng 400 million at naitalang highest grossing star cinema movie post ABS-CBN noong shutdown o pandemic era. Biggest MMFF film daw sa post-pandemic era at most successful Dongyan film, most successful star cinema movie din since 2020. 415 million na nga ito na itala sa box office since. Sa first week naman, nasa almost 70 million ito simula December 26. Grabe din talaga ang paghanga ng mga tao sa Dongyan dahil ito ay pagbabalik pelikula nila after 13 years. Ito pa ay galing kay Rod Magaru na kung saan sa various sources daw ang Rewind MMFF nakapagtala ng 200 million mark noong December 29. Ibig sabihin nalagpasan na niya ang box office gross ng Vice Ganda's Partners in Crime maging ang Deleter ni Nadine Lustre. Grabe din talaga ang power ng Dongyan. Pero kaalinsabay ng successful ng kanilang pelikula, may mga bulong-bulungan at may mga nagsasabing ang Rewind daw, if only daw ito ng foreign movie. Ibig sabihin, ginaya o kinopya daw ang istorya ng If Only sa Rewind ng Dongyan. Grabe din talaga ang pagbabash ng ilang mga netizens dahil hindi talaga sila makamove on o di kaya'y nagsasabi na kinopya daw ng pelikulang Rewind ang If Only. Mapapansin dito sa poster na ang orasan talaga ang nakasentro sa kanilang kwento. Ibig sabihin may mga travel o time loops na nangyayari at ganun din ang nasaksihan natin sa pelikula ni na Marian at Dingdong. Hindi lamang yan, kundi ang Love Die Repeat ng GMA na pinagbibidahan ni Jeneline Mercado at Sian Lim sinasabi din daw na halos katunog o same din daw ang kwento nila na may time loops. Ito naman sa aking opinion lamang. Hindi na natin kailangan i-bash o sabihin na kinopya o ginaya ng Rewind ang ibang mga pelikula na foreign films dahil alam naman natin na taon-taon talaga nagpo-produce ng maraming mga pelikula ang mga gumagawa ng mga pelikula maging outside of the Philippines, foreign, Korean, hindi talaga maalis na may mga nadidikit o di kaya'y pare-parehas ang kwento. Nung akin naman itong napanood, hindi talaga pumasok sa aking isipan na ay ginaya lang ito, ay if only yan. Hindi, dahil ang pagpoportray ni Marian at Dingdong umiral sa aking puso't isipan na napakaganda ng pelikulang inihatid nila sa mga mamayanang Pilipino. Iba kasi ang atake ng Rewind, napakaganda ng pagkakagawa at ang OST ng Ben and Ben talaga namang tagos sa puso. May mga ilan din na nagsasabi na dapat daw kinwestiyon ng mga MMFF sa kriteriya base sa originality daw ng kwento. Yan ang mga sinasabi din ng mga ilang mga netizens tungkol sa istorya ng Rewind. Kahit na may mga nagbabash o may mga kumikwestiyon sa kwento ng Rewind, patuloy pa rin itong nagna-number 1 bilang top grosser ng Metro Manila Film Festival this 2023. Halos tumatabo na nga sa 415 million ang kinita ng pelikula ni na Marian at Dingdong. Kaya sa akin lamang wag nang gawing big deal ang kwento ng Rewind dahil iba ang atake ni na Marian at Dingdong at tagos sa puso bilang Pilipino ang kanilang ginawang pagpo-portray sa kanilang character sa pelikulang Rewind. And that's all for now. This has been Jay Kumanangan TV. Thank you for watching. Don't forget to like and subscribe.